Sinampa na ng reklamong money laundering si dismissed Bamban Mayor Alice Go at 35 iba pa. Yan ay matapos madiskubre ng AMLAC ang aabot sa 7 bilyong pisong maanumalyang transaksyon ng dating alkalde at iba pang sangkot sa mga sinalakay na pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagtungo ang mga kawani ng Anti-Money Laundering Council, NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila kaninang hapon. Ang kanilang pakay, maghain ng reklamong money laundering laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Go at 35 iba pa. 87 counts sa money laundering ang isinampa laban sa dating alkalde. Yan ay matapos matuklasan ng AMLAC ang aabot sa 7 bilyong pisong maanumalyang transaksyon na ginawa ni Alice Go sa kanyang bank account mula 2019 hanggang 2024. She is the principal in the money laundering committed in this case. She used several entities in transferring her money. It went to an entity. Ultimately, it ended up with Baofu to pay, among others, electric bills. Ang mga pera na ito galing daw mismo sa scamming operations sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban. Bukod kay Alice Go, dawit din sa reklamo si Sheila Go at representative ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong. Bagamat itinanggi ni Ong sa pagdinig ng Kamara na kaibigan at business partner niya ang dating alkalde, napatunayan daw ng PAOK na konektado ang dalawang sinalakay na mga Pogo sa Bamban at Porac, Pampanga. The money that basically was used to build Sunyu 1 from late 2029 to early 2021 was actually emanating from the scamming proceeds of the Lucky South 99. Hence, our theory was, our evidence would point to they're interlinked. It was able to generate pera. Eventually, nakita natin pumapasok doon sa ilang personalities pa na involved doon naman sa Sunyu 1. Ayon sa DOJ, aabot sa 87 maanumalyang transaksyon ang kanilang natuklasan. Lahat yan dumaan daw sa mga incorporator, director, shareholder ng Baofu Land Development Incorporated, Hongsheng at Sunyu One Technology Incorporated. Pinalawig naman ng Anti-Money Laundering Council hanggang January 2025 ang freeze order sa mga bank account at mga ari-arian ni dating Bamban Mayor Alice Go. Maghahain din daw sila ng karagdagang reklamo dahil marami pang maanumalyang financial transactions si Go at mga sangkot na Pogo Company. Iimbestigahan din ng DOJ kung may pagkukulang ang mga bangko sa pag-report ng mga maanumalyang pera na dumaan sa kanila. Sa ngayon, nasa Jakarta, Indonesia pa rin daw si Alice Go base mismo sa monitoring ng Indonesian authorities. Humiling na rin ng DOJ na mailagay sa red notice ng Interpol ang dating alkalde. With that, talaga pong liliit na ang mundo niya dahil doon sa red notice, lahat ng mga bansa na dadaanan niya ay may obligasyon na siya na dakpin at ibalik sa Pilipinas. Tinitignan naman ng DOJ na magsampa ng administrative case laban sa mga abogado ng dating alkalde at sa nagnotaryo ng kanyang counter affidavit. Yan ay kung mapatunayang hindi personal na humarap at nanumpa si Alice Go. Depensa naman ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David, hindi raw siya nagsisinungaling sa media kung nasaan ang dating alkalde. Bumabase lang daw siya sa kung anong sinasabi sa kanya ng kanyang kliyente tuwing nagkakausap sila. Naniniwala rin daw siya sa testimonya ni Attorney Elmer Galicia na personal niyang nakaharap si Alice Go. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.